hindi rin mahirap kung lahat tayo ay tulong-tulong para gawin natin ito na mayroong hangarin at magkaroon ng magandang resulta sa ating ginagawa para sa ating inang bayan. Kaya samahan niyo po kami, narito po sa pangunguna po ni Tatay Rani, ang ating konsi na patuloy na sumusuporta para po sa kapakanan ng ating inang bayan. Kaya po kami nagpupugay at magpasalamat sa kanyang inagad na halimbawa kung paano po mamuno para po sa kapakanan ng ating mga kababayan. Kaya po narito tayo ngayon para mapakinggan po natin ang kanyang damdamin sa kalagayan po ng ating bansa at kung paano po tayo magkaisa sa layunin na makatulong tayo para po sa kakaunlad ng ating kinagbayan. Mga kasama, kayo ba'y handa na makinig? Yes! Handa na ba kayo makinig? Yes! Okay, bago natin tawagin si Tatay Rani, kung pwede pa tayo sumigaw para po sa ating Tatay Digong naman na bring him home ng 5 beses! Bring him home! 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 Yan! Maraming salamat po ngayon. Tatawagin na po natin ang isang ama at isang dakila na nagpapaglingkod ng ating ilang bayan. Walang iba, kundi si Tatay Rani! Palagpakan po namin siya! Tatay Rani! Maraming salamat at katuwang namin kayo sa pagtindig para sa tama at pagtindig para sa taong nagmahal, nakipaglaban ang kanyang kagustuhan, magkaroon ng katahimikan ang bayang ito. Mga ordinaryong tao, tayo, saksi mismo kung paano ang pagbabago nung tumayo si Tatay Digong sa atin. Napakadili ng panahon ngayon na si Tatay Digong ang kailangan ng bayan ito. Hindi na natin malaman kung anong bukas meron tayo dahil ang naghahari na noon yung biktima ng droga, sindikato ng droga, narco-politics at pati na ang ating mga kapulisan ay hindi na rin natin malaman kung to serve and to protect. Si Tatay Digong ay pinili ng ordinaryong tao. Ordinaryong mamamayan na ang gusto ay magkaroon ng kapayapaan para sa kanilang pamilya. Nakakalungkot dahil yung taong tunay na nagmahal sa mga maralita at ordinaryong tao ay biktima ng masama at lumang pamumuno politika. Nakakalungkot dahil pinatunayan niya kung siya ay nanungkulan, di wala ni 5 o 1,000 kung ano bang salapi na galing sa bayan ay ang kanyang pinulsa. Makikita naman natin sa pamumuhay ni Tatay Digong, isang ordinaryong tatay pa rin, isang ordinaryong tahanan pa rin, samantalang ilang taon na nabilikod sa pamilya, sa bayan ito, pero wala at hindi iwanan. Ang tanging naman at sinuportahan ng ilang milyong Pilipino na ang kagustuhan magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng katahimikan at kinabukasan ng kanilang mga anak. Noong araw na yun, yung mga oligarko, yung mga negosyante, kasabwat ng mga politiko, sila ang nagpapasasa ng yaman ng ating bayan. Kung natatandaan nyo, merong
na nagtataas sana ng presyo. Pero pinigilan ni Tatay Digong at sinabi, i-take over ko kayo kung kayo ay magtataas pa rin ng tubig. Dahil yung tubig na yan, natural na yaman na naging hanap buhay. Bilyong-bilyon ang kinita ng mga ordinaryo na nagiging kasagwan ng ating pag-aaral. Binago niya ang sistema. Kaya lang, dumating ang pagsubok, dumating ang pandemic, at kaya tayo ay nabigil sa kanyang mga programa. Pero during ng pandemic, nakita naman natin, dahil siya ay pinaniniwalaan at siya ay sinusuportahan, lahat halos sa mamamayan ay sumusunod sa kanya. Ang tanging tao at tanging presidente na nagmahal sa kanyang bayan, ano ang sinukli ng administrasyon ito? Ang sinasabi nila, maraming pinatay sa war on drugs na ating presidente. Alam niyo po, gusto ko lang ipaalala sa inyo, noong mga panahon na yon, walang puser, walang adik na hindi pinoproteksyonan ng mga taga-gobyerno. Maraming politiko na tulak ng droga na nahalal at nag-aari sa kanilang lalawigan at sa kanilang lugar. Kung ang kapanahunan ni Presidente Erang Estrada, meron tayong tinatawag